walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, maganda pa rin, charot. So yon. So syempre marami tayong ginagawa ngayon. Nakakaloka, Monday na naman. Alam nyo naman pag Monday, Tuesday, Diyos ko, busy day ko yan. Tapos mga Wednesday medyo paunti na. Tapos pagdating na naman ng ayun na, nakakaloka na, charot. So yan, anyway, so thanks God na iraos natin yung Monday natin. So bukas naman. Nakakaloka day by day. At eto na nga, syempre, magbibigay tayo ng reaction doon sa sinabi ni Catriona Gray about sa kung paano, bakit nalaglag itong si Chelsea Manalo sa top 12, ang lakas naman ng performance niya. So, kung si Catriona, parehas kami ng nakita. Sabi ni Catriona, sobrang lakas ng swimsuit performance niya. Mas malakas yung finals niya for me kaysa nung prelim. I think she's performed great. So, if you are asking me as a judge, she would have been an easy top 12 pick. Ayan yung sabi ni Catriona Gray. To be honest, nakita ko yung reaction ni Catriona nung lumabas si Chelsea Manalo ng Miss Universe swimsuit round. Natuwa siya. Kasi after ng swimsuit round, ang taas ng energy ni Catriona. Kasi parang napawaw talaga siya doon sa performance ni Chelsea Manalo noong prelim, nung coronation night na. Oo. Tapos, sabi ko nga, kahit din ako, talagang sabi ko, wow, ang ganda ng performance niya lalo. Talagang maloloka ka talaga. Sobrang panalo. Sobrang wow, ang winner talaga ng mga eksena ni Chelsea Manalo. At yung hinihingi talaga sa kanya ng lahat, ayun talaga yung ibinigay niyang performance, as in talagang ginalingan niya pa, di ba? Kaya tama yung sinasabi din ni Catriona na totoo, ang lakas talaga ng performance niya. Kaya nagulat nga tayo nung wala siya sa top 12. To be honest, ako expected ko nasa top 12 talaga siya. Pero, nagulat ako, yung doon sa resulta, wala. Ganon. Diba? Parang, nakakaloka. As in, kasi kung titignan mo kung performance between Thailand at saka kay Philippines, mas maganda ang performance ni Philippines. Talagang very powerful. Kaya yung sinasabi ni Catriona, kung siya ang mag-judge, I think magiging madali para kay Chelsea ang makapasok ng top 12. Kung siya yung nag-judge Ako din, ganun din yung reaction ko. Mas madali din na makakapasok talaga si Chelsea sa top 12. So, yun, nakakaloka. Pero sinabi din naman ni Catriona na hindi niya nga alam kung ano ang criteria or categories na paano ba nag-aano yung judging ng Miss Universe. Ayun nga yung sinasabi ko na paulit-ulit kong ine-explain sa inyo na pwedeng doon pa lang sa preliminary competition, meron na silang ganitong set of winners, yung kumbaga parang ito yung ipapasok sa regarding do sa performance na ipinakita ng mga candidates ito yung ipapasok sa top 12 after ng 30, ito yung 30, ito yung 12, tapos ito yung possible na magpa 5, ganon. Tapos ayun na, tsaka na lang sila mag-judge. May mga ganong judging kasi. Meron din naman na maaaring mas nagustuhan nila yung performance ni Chelsea nung prelim kesa noong final. So, may mga ganon. Kaya nga dito, sinasabi ko, dapat wala tayo yung know when to pick. Dapat walang ganon. Dapat, pagdating pa lang nung kandidata talaga sa isang pageant, arangkada na. Wag nang mag-hold back, wag nang umeksena ng mga ito yung plan ko pang ganito, ito yung plan ko pang ganito. Kumbaga, itodo mo na. Kung siguro, kung talagang gusto mo pa siyang dagdagan mo na lang siguro. Pero kung ako,
kung ano yung performance na gusto mong ipakita talaga sa laban mo, sa first time pa lang ilaban mo na yan. Kasi pag binago mo yan, pwedeng yes, ikapanalo mo yan, pwede din namang hindi, di ba? So yun, ganon yung mga eksena. Alam kong tapos na yung Miss Universe, na pag-uusapan lang to. Kasi gawa nga no reaction ni Catriona Gray. Pero, tulad niya na sinabi ko, ganyan din yung iniisip ko. Sobrang lakas din talaga ng performance ni Chelsea during noong Coronation Night. Sobrang nalakasan talaga din ako doon. Kaya ikinagulat ko din, di ba? Pero tulad niya na sinabi ko, sana next time ang mga kandidata na kahit saan pageant, mapa-Miss Universe man to, mapa-Miss Grand man to, huwag kayong magbabawas, huwag kayong magdadagdag sa magiging performance ninyo during prelim and coronation night. Siguro mas maganda yung consistency nandoon at yung maintenance, yung maintain ba, di ba? Na nami-maintain yung performance level from prelim to to coronation. Kasi parang feeling ko napaka-importante ng ganun performance na nami-maintain siya. Di bali nang humina ka konti dito sa coronation night, wag lang sa prelim, di ba? So, yon. So, sana matutunan nyo ng mga magiging susunod na kandidata natin na tanggalin natin yung know when to pick. Kasi yung know when to pick na yan, minsan na yun yung nakakapagpahamak sa isang kandidata. Sa totoo lang, hindi na dapat pinaiiral yan. Kasi, sa ibang kandidata kasi effective yan. Pero sa ibang kandidata, hindi talaga siya umi-effect. Sa totoo lang, medyo yung mga part na yan ay pwede mo talaga ikaligwak na hindi mo inaasahan. Di ba? Yung mga know when to pick. Kasi baka mamaya sa simula pa lang ng laban, naghintay na sa'yo yung judges ko ano yung ipapakita mo dahil know when to pick ka, doon ka palang gagalaw pagdating ng coronation. Di ba? Eh di nga kanon. So possible kasi mangyari yung mga ganong bagay. Pwede kang mawala sa eksena, pwede ka naman na makapasok talaga sa eksena ng bonggang-bongga sa know when to pick. Dapat kung consistent ka kasi, parang feeling ko, mas malaki yung chance na talagang nakitaan ka nila ng performance sa prelim pa lang, and then, kung kukuha na sila ng pan-top 12, pan-top 5, I think isa ka sa mga mapipili kasi sa ganda ng performance at naging powerful ka talaga na naging kandidato o kandidata sa sa pageant na kung saan ka man sumasali. So, yon ganon. Kaya, ay nako, nakakaloka. Pero, kay Chelsea naman, wala naman akong masabi. She did well. And she did her best, di ba? Sabi nga ni Catriona, wala naman tayong dapat isisi kasi ginawa naman niya yung best niya. At totoo naman yun. Ayun yung lagi ko sinasabi na it's not about dapat kasi ganito yung pinadala natin, dapat kasi si ganito. Kontento na ako na si Chelsea manalo ang ipinadala natin sa laban na yan. And then kung ano ang ipinakita nyo dyan from the beginning until end, because ayun siya. O, di ba? Hindi siya nagdadrama, hindi siya nag-umi-eksena. Kumbaga parang lahat ng ipinakita niya para sa akin tama naman. At kumbaga parang okay naman yung timpla, di ba? So, yun. So, weather lang kasi din yan, guys. Sabi nga gano'n, kapag may swerte, edi may swerte. Kung hindi, edi hindi, di ba? So, yan. Katulad niyo yung nangyari kay Chelsea. Maganda ang performance niya sa swimsuit, pero hindi siya nakswerte na makapasok sa top 12. Pero okay lang yun. Naging Miss Asia Universe naman, di ba? So, yun. So, ayan ay reaction lang naman ni Catriona. At kahit si Catriona, nakita ko din yung after nung tapos na yung sa swimsuit, nagbago na yung itsura ni Catriona, hindi na siya natuwa, charot. Pero, ayun nga, wala naman tayong magagawa. Basta maging proud ka lang na alam mong lumaban ang kandidato natin na sa abot ng kanyang makakaya at ipinakita niya yung galing niya. So, para sa akin, enough na yon.
Kasi kahit pa sabihin pa natin na, kasi dapat ganito, dapat ganyan eh. Kung hindi rin naman talaga obra, di wala din, di ba? So, ang dami ng kandidata dun, mga well-prepared sila, bongga talaga yung mga ginagamit nila, pero hindi rin naman sila nakalusot talaga sa semifinals, di ba? Katulad na lang ni Brazil na ang ganda-ganda ng mga damitan, ang ganda-ganda ng mga orahan, pero hindi siya umabot sa top 30, di ba? So, mas nakakaloka yun. So, ibig sabihin, yung ganda mong yan, baliwala pala. Ganon. So, yun. At bukod doon sa mga styling na pinapakita mo day by day, ibig sabihin pala, wala lang yon, o, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang yan sa styling, hindi lang yan sa beautiful face, sa katangian talaga ng kandidata at kung paano mo talaga ilalaban yung sarili mo sa entablado regarding sa lahat ng aspeto ng pageant na yon. Ganon, di ba? So yun, so sana matutunan natin yan kasi ayun yung ipinapakita kasi may maganda, sobrang ganda, niligwak, may katangkadan, niligwak, pero nakapasok naman yung mga hindi mo inaasahan, di ba? So yun, so dapat kasi ang isang kandidata ay talagang complete package siya sa lahat ng aspeto. Hindi yung may bubuuin pa sa kanya. Ganon. Kaya, nakakaloka lang din. So, yun yung hanapin natin na susunod na magiging pambato natin sa Miss Universe. Diba? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, guys, thank you so much. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you, guys.